Pagkatapos ng 1-0 araw na pakikipaghiwalay, nagkaroon ang babaeng ito ng lakas ng loob na pindutin ang social media account ng kanyang ex-boyfriend. Nang makita ang masayang ngiti niya, natigilan ang puso ni Yumi at umupo siya upang umiyak sa kalungkutan. Mula noong araw na iyon, sinubukan ni Yumi na pasiglahin ang kanyang sarili. Sinikap niyang magtrabaho upang hindi niya maalala ang kanyang ex-boyfriend. Pag-uwi niya, inayos niya ang lahat ng gamit na may kaugnayan dito at itinapon ang lahat. Ang matatamis na alaala ay parang isang pelikula na lumitaw sa kanyang isipan. Dati silang napakasaya, ang magkapares na shirt na suot nila noon, ang keyboard na ibinigay ni Wuong sa kanya. Ang bawat item ay parang patunay sa pagiging matamis na iyon. Hanggang sa makita niya ang shirt na ibinigay ni Wuong sa kanya, biglang lumambot ang puso ni Yumi. Sinabi niya ang sakit at umiyak. Sa oras na ito, tumawag si Yumi mula sa isang kasamahan na kailangan niyang suriin ang isang binagong plano ng proyekto. Naghintay si Yumi kay Barbie sa ibaba ng bahay ng matagal. Sa oras na tinawagan niya siya, sa wakas ay dumating si Barbie. Ibinigay niya sa kanya ang plano at sinabi sa kanya na mag-cheer up. Naguluhan si Yumi, ngunit ang mga salita ni Barbie ay inaliw ang kanyang sugat sa puso. Dahan-dahang bumalik si Yumi sa kanyang normal na buhay. Hindi sinasadyang natuklasan ni Yumi na may parehong hilig si Barbie sa kanya. Pareho silang mahilig magbasa ng mga nobelang pag-ibig. Ipinakilala ni Barbie sa kanya ang isang nobela ng pag-ibig na akma sa kanyang panlasa at natapos niya itong basahin sa isang gabi. Kinabukasan, ibinalik niya ang libro kay Barbie at maalalahanin na binigyan siya ng isang bar ng tsokolete. Mula noon, ang magandang pakiramdam sa pagitan ng dalawang tao ay tumaas. Habang si Yumi ay nagtitimpla ng kape at umuugoy sa musika, lumitaw si Barbie. Nang makitang interesado siya sa kanyang pinakikinggan, binigyan ni Yumi si Barbie ng isang earphone. Sa hindi inaasahan, magkapareho ang panlasa nilang dalawa sa musika. Ang puntos ni Barbie sa puso ni Yumi ay tumaas. Ipinakilala niya sa kanya ang kanyang paboritong kanta. Ngunit sa katunayan, tinutulungan ni Yumi ang kanyang kasamahan na si Ruby na malaman ang mga interes ni Barbie. Isang araw, kusa siyang inanyayahan ni Barbie na manood ng musical. Nang makita ang romantikong mukha ni Barbie, tuluyang nasakop si Yumi. Maagap na sinamahan niya si Barbie sa parke upang manood ng dula. Ngunit ang awkward na relasyon na ito ay nakaramdam sa kanya ng pagiging hindi natural. Nang makita ito, agad na inalis ni Barbie ang kanyang jacket at inilagay ito sa kanyang mga binti para kay Yumi. Ang maliliit na aksyon na ito ay unti-unting winawasak ang kanyang pader. Nagsimula ang palabas, masaya at mas nakatuon si Yumi sa panonood. Hindi niya napansin ang nagniningas na titig ni Barbie. Nag-uusap at nagtatawanan silang dalawa habang umiindayog at mukhang masaya sila. Tapos na ang palabas. Pauwi na ang dalawa. Naalala ni Barbie noong una niyang makilala si Yumi. Gusto niyang ibalik sa kanya ang payong na kinuha niya. Noon, malaki ang nakasulat sa mukha niya na dalawang salita, pagiging maingat. Sa katunayan, siya ay isang napakaliwanag na tao. Mahilig si Bobby sa mga taong may masayang personalidad tulad niya. Ngunit si Yumi, na tanga, ay hindi man lang napagtanto kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos, nang hindi naghihintay na mag-react si Yumi, umamin si Bobby sa kanya. Sa sandaling ito, biglang natigilan si Yumi, hindi alam kung paano tumugon. Ito ang unang pagkakataon na inamin siya. Ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok ng mabilis. Kung nagsisimula siya ng isang bagong pag-ibig kay Bobby, maaari siyang makaalis sa sakit pagkatapos ng kanyang hiwalayan kay Wuong. Ngunit si Yumi ay napakarasyonal at alam niya nang mabuti na ang kanyang nararamdaman para kay Barbie ay hindi pag-ibig, kaya't malamig niya itong tinanggihan. Patawarin mo ako. Agad na lumungkot ang puso ni Barbie. Inaasahan niya ang sagot ni Yumi, ngunit ang pag-asang iyon ay nauwi sa pagkabigo. Pagka-uwi niya, hindi alam ni Yumi kung tama ba ang ginawa niya. Ayaw niyang basta-basta na lang magsimula ng bagong relasyon. Sa katunayan, ang taong patagong gusto ni Barbie sa kumpanya ay hindi si Ruby, kundi si Yumi. Pagkatapos aminin siya ni Barbie, nagsimulang maging mas tiwala sa sarili si Yumi. Ngunit may isa pang bagay na sumasakit sa kanyang ulo. Mula noon, kapag nakikilala niya si Barbie, nahihiya siya dahil sa pagtanggi sa kanya at hindi niya maiwasang pagmasdan ang kanyang mga kilos. Sinubukan niyang mag-ipon ng lakas ng loob upang batiin si Barbie. Ngunit ang saloobin ni Barbie ay hindi karaniwang malamig. Inisip ni Yumi na maaaring nasaktan siya pagkatapos siyang tanggihan. Ngunit sa sumunod na segundo, tumatawa at masayang nakikipag-usap si Barbie sa isa pang babae. Nang makita ito, medyo nasaktan si Yumi. Upang maibsan ang relasyong ito, sinadya niyang tulungan si Barbie na magdala ng mga gamit, ngunit hindi sinasadyang tinanggihan siya ni Barbie. Si Yumi ay nahulog sa isang spiral ng kanyang sariling paggawa. Naisip niya na tuluyan na siyang binaliwala ni Barbie. Kinabukasan ng umaga, nang mamiss niya ang bus, bigla niyang nakita si Barbie na kasama ang kanyang dating kasintahan. Hinawakan niya ang kanyang shirt at pagkatapos ay umalis sila ng magkasama sakay ng kotse. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yumi na ang dahilan kung bakit naging malamig si Barbie sa kanya kahapon ay hindi dahil sa kabiguan ng kanyang pag-amin, ngunit dahil nakipag-ayos siya sa kanyang ex-girlfriend at nahihiya siya sa kanya. Si Yumi ay labis na nahihiya sa kanyang pagiging madali mahulog ang loob. Bagaman sinabi niya na okay lang sa kanyang bibig, unti-unting nagbago ang kanyang puso. Ang kanyang saloobin kay Barbie ay nagbago rin. Kahit na
nakatalikod si Yumi at paalis na, nakatanggap siya ng imbitasyon mula kay Ruby para maghapunan. Nang dumating si Yumi, napagtanto niya na ang petsang ito ay inayos ni Barbie. Nawala ang kanyang interes. Tinanong ni Ruby kung may gusto siya. Sumagot si Barbie na mayroon, ngunit tinanggihan siya. Naramdaman ng mga kasamahan na ang babae ay hindi nakakaalam ng mabuti mula sa masama. Tinanggihan niya ang isang mabuting tao tulad ni Barbie. Si Yumi na nakikinig ay nakaramdam ng konsensya. Pagkatapos ng party, nahiya si Yumi na sumakay sa parehong kotse kasama si Barbie. Ngunit upang hindi maging kahinahinala sa mga kasamahan, kinailangan niyang sumakay sa kotse. Sa daan, si Yumi ay galit ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Nais ni Barbie na maibsan ang kapaligiran, ngunit hindi nakipag-usap si Yumi. Naramdaman niya na ginawa niyang hindi komportable si Yumi. Kaya't kusang loob na bumaba si Barbie sa kotse. Ang kilos na ito ni Barbie ay nagpa-vibrate sa team ni Yumi. Ngunit galit pa rin siya. Malinaw na si Barbie ang may kasalanan sa kanya. Nang bumalik siya sa kanyang ex, bakit siya ang hindi komportable? Nag-text si Yumi na dapat siya ang nakakaramdam ng pagkakasala. Dito lang napagtanto ni Barbie. Agad siyang tinawagan ni Yumi at ipinaliwanag. Sa lalong madaling panahon, naabutan niya rin siya. Nang makita niya si Barbie, inilabas ni Yumi ang lahat ng kanyang emosyon. Lalo siyang naging emosyonal. Si Bobby, sa kabilang banda, ay mahinahon na nagpasalamat sa kanya sa paghihintay sa kanya. Hindi alam ni Yumi kung paano sasagutin ang pahayag na ito. Pagkatapos ay naghintay silang dalawa para sa bus upang makauwi. Kahit na tinanggihan ni Yumi si Barbie, ngunit sa pang-araw-araw na trabaho, inaalagaan pa rin niya si Yumi. Ang maliliit na aksyon na ito ay patuloy na nakakaapekto sa kanya. Nagsimulang hindi sinasadya na pagmasdan ni Yumi ang bawat kilos ni Barbie. Ang isang tingin lang habang naghihintay sa elevator ay sapat na para tumakbo si Yumi sa kahihiyan. Upang hindi niya makita si Barbie, sinadya niyang gamitin ang hagdan, ngunit sa huli ay nakita pa rin niya ito. Sa oras ng tanghalian, inanyayahan siya ni Barbie na kumain kasama niya, ngunit tumanggi si Yumi na sinasabing hindi pa siya tapos sa trabaho. Sa hindi inaasahan, pagkatapos kumain, maalalahanin na nagdala si Barbie ng bahagi para sa kanya. Ang mga aksyon na ito ay patuloy na umaatake sa pader sa loob niya, na nagiging sanhi upang magsimula siyang pansinin siya. Sa panahon ng pagpupulong, papansinin niya ang kanyang maliliit na gawi. Nakita niya kung ilang pindutan ang bukas sa kanyang shirt, at hinala niya kung anong pabango ang suot niya kapag dumaan siya. Matapos tanggihan si Barbie, napagtanto niya na gusto niya siya, ngunit hindi siya makahanap ng pagkakataon upang ipahayag ang kanyang damdamin. Muli na namang bumalik si Yumi sa pagiging mag-isa. Siya ay nababalisa at nais na gumawa ng ilang gawaing bahay, kaya't binuksan niya ang kanta na gusto ni Barbie. Nagsuot si Yumi ng magagandang damit at lumabas ng bahay upang mag-ehersisyo, na umaasa na makikita niya siya sa di inaasahang pagkakataon. Ngunit ilang beses siyang naghanap ngunit hindi niya nakita ang pamilyar na anino. Nang sumuko na si Yumi, nakita niya si Barbie sa supermarket. Masayang-masaya si Yumi, ngunit sinubukan niyang itago ito. Sa kabutihang palad, nagluto rin si Barbie ng kari at magkapareho ang kanilang panlasa. Nagkasama muli ang dalawa. Nagulat si Barbie sa isang gagamba at naramdaman ni Yumi na napaka-cute niya. Pag-uwi nila, biglang umulan. Walang dalang payong si Barbie, kaya't nakasama niya si Yumi. Dahil sa takot na mabasa si Yumi, sinubukan niyang panatilihin ang payong patungo sa kanya. Ang kanyang sariling balikat ay nabasa. Napansin ito ni Yumi at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng ligaw. Ngunit bago pa siya makapagpahayag ng kanyang damdamin kay Barbie, nalaman niya mula kay Ruby na si Barbie ay pupunta sa isang blind date. Ang balitang ito ay nagpadismaya kay Yumi. Narinig niya na ang taong ka-blind date ay parehong maganda at may mainit na katawan at may maamo na personalidad. Hindi sumali si Yumi sa pag-uusap. Ayaw niyang pumunta si Barbie sa blind date, ngunit nagpasya siyang maging mabuting kaibigan niya. Sa puntong ito, napagtanto niya kung gaano siya kahanga sa paggawa ng gayong desisyon. Nang makita niya muli si Barbie, naramdaman ni Yumi ang isang mapait na lasa sa kanyang bibig. Malinaw na tinanggihan niya ang kanyang pag-amin, ngunit ayaw niyang pumunta siya sa isang blind date at gusto pa niyang ipahayag ang kanyang damdamin sa kanya. Naalala ni Yumi nang makipaghiwalay si Barbie sa kanyang ex-girlfriend, hindi siya nag-atubiling itapon ang singsing. Marahil ay hindi na niya siya gusto. Sa araw ng blind date ni Barbie, naramdaman ni Yumi na wala siyang lakas na gumawa ng anuman. Sa huli, siya ay nagtambak at natulog sa sofa. Nang siya ay gumising, nakatanggap siya ng isang mensahe mula kay Barbie. Sa katunayan, gusto ni Barbie na ibalik sa kanya ang payo. Nakita niya ang oras ng pagpapadala ng mensahe, 8 oras 59 minuto. Anong oras na ngayon? 2 oras 22 minuto. Hindi alam ni Yumi kung ano ang sasabihin pa niya. Hinayaan na lamang niya na mawala ang mensahe ni Barbie. Hindi niya inaasahan na sasagot pa ito. Sinabi niya sa sarili na pwedeng bukas na lang sumagot, pero hindi niya inaasahan na sumagot si Barbie. Pagkatapos ng ilang minuto, nagkita sila kinabukasan ng 1-0 sa coffee shop. Tuwang-tuwa si Yumi at nagdesisyon siyang sakupin ang pagkakataong ito sa sumunod na araw maaga. Nagising si Yumi at nag-makeup. Gusto niyang makita siya ni Barbie sa kanyang pinakamagandang itsura. Nang makita ni Barbie si Yumi, lumiwanag ang kanyang mga mata. Nagsimulang bumalik ang mabilis na tibok ng puso niya. Ibinalik ni Barbie kay Yumi ang payo niya. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para imbitahin si Barbie na magkape. Sa totoo lang, gusto niyang itanong ang resulta. Paano ang blind date kahapon? Pero nakita ni Yumi na patuloy na nagsiselfone si Barbie. Hula niya ay matagumpay ang blind date. Bigla siyang nakaramdam ng pagkasawi. Akala niya ito na ang katapusan ng relasyon nila ni Barbie. Pero sa sandaling ito, tinawagan siya ng kanyang kasamahan at sinabi
na hindi pumunta si Bobby sa blind date kagabi. Ngayon, patuloy siyang nagte-text ng paumanhin sa taong iyon. Guminhawa ang pakiramdam ni Yumi pagkatapos niyang malaman ito. Nagdesisyon siyang hindi na itago ang kanyang nararamdaman. Tumakbo si Yumi papunta kay Bobby at inamin ang nararamdaman niya para dito. Sobrang gulat si Bobby, hindi niya inasahan na darating ang kaligayahan ng ganito kabilis. Pero dahil sa katahimikan niya, nahiya si Yumi. Nahiya siya kaya mabilis siyang tumakbo. Pwede na ba nating simulan ngayon? Lumingon si Yumi na puno ng luha, hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Bobby hanggang sa lumapit ito at hinawakan ang kanyang kamay sa sandaling ito. Gumuho ang pader sa loob ni Yumi. Mula noon nagsimula na silang mag-date sa harap ng mga kasamahan nila. Naging malamig si Bobby at itinuro ang mga pagkakamali niya sa trabaho, ngunit palihim na naglagay ng isang chocolate bar sa loob ng file. Naghintay sila hanggang sa walang tao sa paligid bago palihim na mag-set ng date pagkatapos ng trabaho. Dinala ni Yumi si Bobby sa isang napakasarap na kainan sa tabi ng kalye, ngunit habang masaya silang nag-o-order, bigla siyang huminto. Gusto niya ang bituka sa restaurant na ito, pero sobrang malinis at magiliw si Bobby. Nakita pa lang, mukhang hindi mahilig kumain ng bituka si Bobby. Ito pa ang unang date nila. Gusto ni Yumi na mag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Kaya nang tanungin siya ni Bobby, balak niyang sabihin na hindi siya kumakain ng bituka. Pero naisip niya na sa pag-ibig, ang pagtatago ng sarili ay ang pinakamasamang bagay. Sinabi ni Yumi na gusto niyang kumain ng atay ng baboy, hindi inaasahan na ganoon katapat si Bobby. Pareho silang nananabik na makita ang masarap na pagkain na paparating na. Pagkatapos kumain, magkasama silang uminom ng kape. Marahil dahil nakakain siya ng paborito niyang pagkain, o marahil dahil nakahanap siya ng kaparehong tao. Masaya si Yumi ngayon, kaya aksidente siyang nadulas at nahulog. Sa sobrang gulat, napahawak siya sa dibdib ni Bobby. Agad siyang inalalaya ni Bobby at niyakap. Nang magkatinginan sila, parehong bumibilis ang tibok ng puso nila. Maaga pa kaya nag-aya si Bobby na maglakad-lakad sa malapit na art village. Pagkasakay ni Bobby sa kotse, binigyan niya agad si Yumi ng mint candy. Pagkatapos, naisip ni Yumi, hindi ba ito ang senyales para sa isang halik? Kaya mabilis niyang kinagat ang candy. Mabilis silang nakarating sa lugar, pero nanatili si Yumi sa loob ng kotse. Nakita niya na walang ginawa si Bobby, kaya naisip niya na nag-o-overthink lang siya. Pero nang tinanggal niya ang seatbelt, bigla siyang hinawakan ni Bobby sa kamay. Tinitigan niya si Yumi ng maigi, at nang sa tingin niya ay sapat na, hinalikan niya ito sa labi. Hindi na nahihiya si Bobby at matapang na sinagot ni Yumi ang halik niya. Nakasuot ng face mask si Yumi nang biglang nawala ng kuryente. Wala siyang choice kundi matulog sa bahay ng boyfriend niya. Ngunit mula nang sumakay siya sa kotse, naramdaman niyang kakaiba ang tingin sa kanya ni Bobby. Pagdating nila sa elevator, napagtanto niyang hindi pa pala niya inaalis ang face mask. Sobrang nahiya siya, kaya pagdating sa bahay, agad siyang tumakbo sa banyo. Nang makita niya ang kanyang itsura, lalo siyang nahiya. Nang akmang kukunin na sana ni Yumi ang kanyang komportableng damit pantulog, nagulat siya sa nakita niya. Hindi niya inaasahan na isang sexy na damit ang nadala niya. Wala siyang nagawa kundi humingi ng damit pantulog kay Bobby. Paglabas niya ng pinto, nakita niya si Bobby na tinatanggal ang kanyang kurbata. Pogi, niyayanig si Yumi. Kinuha niya ang ibinigay na pajama ni Bobby para isuot. Ngunit nakita niyang isang t-shirt lang ang binigay nito. May ibig bang sabihin ito? Nahihiya siyang sinukat ito. Sa huli, isinuot niya rin ito. Kahit na hanggang tuhod ang t-shirt, medyo nahihiya pa rin siya. Sa sandaling ito, dala-dala ni Bobby ang pantalon. Nang makita ito ni Yumi, gusto na niyang magtago sa kahihiyan. Nagulat din si Bobby. Pagkatapos niyang magpalit ng damit, tinanong ni Bobby kung gusto niyang maligo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, patuloy siyang lumalapit. Naitulak si Yumi sa sulok ng silid. Kinakabahan at kinikilig siya. Ang totoo, gusto lang ni Bobby na ipakita sa kanya ang shampoo at body wash. Napangiti na lang si Yumi para itago ang kahihiyan niya. Naisip na naman niyang nag-o-overthink lang siya. Naligo si Bobby at naghintay siya sa labas. Pero sa huli, inaantok na si Yumi kaya nakatulog siya sa sofa. Ayaw siyang gisingin ni Bobby, kaya pinatay niya na lang ang ilaw at kinumutan siya. Maingat niyang inilagay ang unan sa ilalim ng kanyang ulo. Tiningnan niya si Yumi na puno ng pagmamahal. Sa huli, umupo lang siya sa tabi ni Yumi buong gabi. Ito ay isang ordinaryo pero matamis na gabi, pero sapat na para maging masaya si Yumi. Nang magising siya kinaumagahan, nakita niya si Bobby na tulog pa rin. Parang inatake ang kanyang love cell. Nang magkatinginan sila ni Bobby, bigla siyang nahiya. Pagkatapos, dinala ni Bobby si Yumi sa isang library. Nagustuhan ni Yumi ang ambience doon. Naalala niya ang dati niyang pangarap na maging isang manunulat. Dahil sa suporta ni Bobby, muling nag-alab ang hilig ni Yumi sa pagsusulat. Nag-resign si Yumi sa kanyang trabaho at pinili na maging isang manunulat. Siguro iniisip ng iba na baliw na siya, pero puno pa rin ng pag-asa si Yumi para sa kinabukasan. Mabilis na dumating ang Pasko. Kailangang maghanda ni Yumi ng regalo para kay Bobby. Pero sa hindi inaasahan, tumawag ang may-ari ng bahay at nagdagdag ng renta. Lalo pang nahirapan si Yumi. Pagkatapos mag-resign, nabuhay siya sa kanyang naipon. Para makabili ng regalo para kay Bobby, nagdesisyon siyang ibenta ang hindi na ginagamit na rice cooker sa kanilang bahay. Gusto niyang bilhin ang kurbata sa halagang 120,000 won, ngunit isa-isa 0,0001 lang ang gustong ibayad ng buyer. Ayaw nang ibaba ni Yumi ang presyo, kaya sa huli, hindi niya ito naibenta.
Wala nang nagawa si Yumi kundi lumagpas sa budget para mabili ang regalo ni Bobby. Nag-usap sila na mag-celebrate sila ng Pasko sa bahay ni Bobby. Habang nagte-text siya, biglang lumitaw si Bobby. Sa huli, kanina pa pala siya naghihintay kay Yumi. Dahil sa takot na lamigin siya, ibinigay niya pa ang sarili niyang scarf kay Yumi. Kahit na maliliit na bagay lang ang mga ito, gustong-gusto ni Yumi. Dati, ang mga ganitong aksyon ay kinainisan ni Yumi. Ngunit ngayon, kahit anong gawin ni Bobby, gustong-gusto niya ito. Magkasama silang pumili ng cake, naghahanda na umuwi para magdiwang ng Pasko. Pero sa sandaling ito, nag-text ang buyer ng rice cooker at gustong makipagkita ngayon. Sa una, balak ni Yumi na tanggihan ito, pero sa huli, yumuko pa rin siya dahil sa pera. Sinabi niya kay Bobby na mauna na itong umuwi at susunod siya makalipas ang 30 minuto. Mabilis na tumakbo si Yumi pa uwi para kunin ang rice cooker at pagkatapos ay tumakbo papunta sa lugar ng pagkikita. Ngunit hindi niya inaasahan na ang taong tumawad sa kanya ay si Uong, ang kanyang dating kasintahan. Isang taon na silang hiwalay at nagkita muli si Yumi at Uong ngayong Pasko. Hindi niya inasahan na ang lalaking dating sikat ay bibili ngayon ng isang second-hand na rice cooker. Malinaw na hindi rin ito inaasahan ni Buong. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Yumi sa ganitong sitwasyon. Pakiramdam ni Buong, ito ay kagustuhan ng tadhana. Ang totoo, pagkatapos nilang maghiwalay ni Yumi, nagsisisi siya. Dahil nabigo siya sa kanyang negosyo, ibinenta ni Buong ang kanyang apartment para mapanatili ang kanyang opisina. Sa huli, nawalan siya ng tirahan at opisina. Tuwing nakakakita siya ng mga magjowa sa kalye, naaalala niya si Yumi. Ngunit sa kasalukuyan, hindi man lang siya makabili ng masarap na pagkain, kaya wala siyang karapatang bigyan siya ng kaligayahan. Nakita ni Buong na may diskwento ang red bean bun sa convenience store, kaya agad siyang bumili ng 20 piraso. Pero wala siyang lutuan sa bahay. Pagkatapos, nakakita siya ng isang rice cooker na 120,000 won lang sa internet. Agad niya itong kinontak ang seller. Pagkatapos ng tawaran, nag-schedule sila ng personal na pagkuha. Magkasama muling nagkatinginan si Yumi at Wong pagkatapos ng 1 taon. Ang muli nilang pagkikita ay nagdulot ng kaligayahan at pag-aalala kay Wong. Mas nagulat naman si Yumi. Ang kasalukuyang Wong ay parang naging ibang tao. Ang dating mahabang buhok niya ay gupit na at bumagsak ang kanyang hitsura. Maraming gustong sabihin si Wong sa kanya, ngunit hindi siya binigyan ni Yumi ng pagkakataon. Matapang na ibinigay niya ang rice cooker sa kanya. Ang napagkasunduan nilang presyo ay 115,000 won. Dahil gipit si Wong sa pera, ang kanyang pagmamataas ay parang sinasaktan ng isang bagay. Ibinigay niya pa rin kay Yumi ang 120,000 won at sinabi na huwag na siyang sukliin. Ngunit nagpumilit si Yumi na ibalik sa kanya ang 5,000 won na parang gumagawa ng malinaw na hangganan. Nang ilagay niya ang pera sa rice cooker, bumagsak ang puso ni Wong. Umalis agad si Yumi. Habang tinitingnan niya ang papalayong likod ni Yumi, namula ang mga mata ni Wong. Gusto niyang habulin at yakapin siya, ngunit hindi siya naglakas loob. Hindi rin niya ito magawa. Tinangay ng hangin ang sukli at parang nalamig ang kanyang puso. Sa totoo lang, hindi masaya si Yumi tulad ng inaakala niya. Habang pabalik, iniisip niya kung may problema ba si Wong. Mukhang nalulungkot ito. Naalala niya na ang lahat ng ipinadala niya dati ay ibinalik. Pagkatapos niyang mag-search, nalaman niyang nagsara na pala ang opisina ni Wong. Sa pinakamahirap na panahon na iyon, hindi siya nasa tabi niya. Sa kabilang banda, masayang naghahanda ng hapunan si Bobby. Wala siyang kamalay-malay na malungkot si Yumi. Pakiramdam ni Yumi, naging cold siya kay Wong kanina. Sa isang masayang araw na tulad nito, dapat ay binati niya ito ng maligayang Pasko. Bumalik si Wong sa kumpanya, ngunit tuliro siya. Sa huli, nagpasya siyang umuwi muna, ngunit hindi inaasahang nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yumi na nagsasabing good luck sa lahat. Merry Christmas! Simple lang ang mensahe na ito, ngunit nagpaalab sa apoy ng pag-asa sa puso ni Wong. Ang mensaheng ito ang nagbigay lakas kay Wong na muling suyuin si Yumi. Nang matanggap ni Yumi ang mensahe, akala niya ay galing sa kanyang ama, kaya't pinakita niya kay Bobby. Ngunit laking gulat niya na si Wong pala ang nagpadala. Tumingin si Yumi kay Bobby nang may pag-iisip at hiya. Wala itong kamalay-malay at abala sa paghahanda ng romantic candlelit dinner. Sa isang banda ay si Bobby, ang mainit na bagong pag-ibig, at sa kabilang banda ay ang nakaraang pag-ibig na nanghihinayang pa rin. Hindi alam ni Yumi ang gagawin. Hindi niya gustong saktan si Bobby, ngunit natatakot din siyang baka naghihintay si Wong sa kanya sa niebe. Ngunit ang hindi alam ni Yumi, alam ni Bobby na galing kay Wong ang mensahe. Sinadya niyang magkunwaring walang alam, ngunit sa loob niya, umaasa siyang piliin siya ni Yumi. May sarili ring pagiging makasarili si Bobby. Hindi pa nagtatagal, nagkasalubong sila ni Wong at nalaman niyang nagsara na ang opisina nito at hindi maganda ang kalagayan nito ngayon. Ngunit hindi niya ito sinabi kay Yumi. At nang tanungin ni Wong si Bobby tungkol sa kalagayan ni Yumi, hindi rin diretsahang sinabi ni Bobby na sila na ni Yumi. Sa huli, pinili ni Yumi na makipagkita kay Wong. Kahit gustong-gusto siyang pigilan ni Bobby, wala siyang nagawa kundi hayaan siyang umalis. Pinili ni Bobby na pagkatiwalaan si Yumi dahil kung sapat lang ang tiwala niya sa kanya, walang magagawa ang ex-boyfriend nito. Naghintay si Wong kay Yumi hanggang sa tuluyan itong dumating. Sabay-sabay siyang natutuwa at nag-aalala. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang isantabi ang kanyang nakakainis na pride at sabihin ang nararamdaman niya. Ngunit bago pa siya nakapagsalita, sinabi ni Yumi, may iba na akong kasama. Isang diretsahan, malumanay, ngunit malupit na suntok. Hindi alam ni Wong ang gagawin. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang mundo niya. Doon lang niya naunawaan na ang pakikipagkita ni Yumi sa kanya ay upang burahin ang anumang huling koneksyon. Doon lang niya napagtanto kung gaano kabuting babae ang pinalampas niya. Samantala, inihanda na ni Bobby ang buong hapagkainan.
Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang doorbell at tumakbo siya para buksan ito. Bumalik ang taong hinahanap at hinihintay niya. Alam niyang pipiliin siya ni Yumi. Nagkatinginan sila at nagngitian. Magkasama nilang ginugol ang isang matamis at masayang gabi ng Pasko. Bumalik si Yumi sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa umaga, nagtatype siya sa bahay at sa tanghali, pupunta siya malapit sa opisina para kumain kasama si Bobby. Bago magpaalam, hahalikan nila ang isa't isa. Ang simple ngunit masayang buhay na ito ay lubos na ikinasya ni Yumi. Ngunit mabilis siyang nawala ng pakiramdam ng seguridad. Ang kanyang matagal nang hindi nakitang matalik na kaibigan ay na-promote at ipinadala sa ibang bansa para sa isang business trip. Naramdaman ni Yumi ang inggit. Kinumpara niya ang kanyang sarili sa kanyang kaibigan at naramdaman niyang isa siyang bigo at walang kwentang tao. Nang malaman ng kanyang matalik na kaibigan na gusto niyang maging manunulat, sinabi nitong delikado ang trabahong iyon para sa edad niya. Dahil dito, nawalan ng kumpiyansa si Yumi at nalungkot. Nang gabing iyon, habang nagtatype siya, narinig niya ang doorbell. Nang buksan niya ang pinto, laking gulat niya nang makita si Bobby na maihawak na maliit na baboy bilang regalo. Tuwang-tuwa si Yumi, ngunit nang magising siya, nalaman niyang panaginip lang pala ito. Ang panaginip tungkol sa baboy ay magandang senyales. Naramdaman ni Yumi na siguradong mananalo siya sa kompetisyong ito. Excited siyang binuksan ang listahan, ngunit nadismaya siya dahil muli siyang nabigo. Nang malaman ni Bobby na hindi siya nanalo, bumili ito ng pagkain para samahan siya. Akala ni Bobby, kasama niya ang kanyang mga magulang. Kaya dali-dali siyang nag-ayos ng sarili. Napatawa ng malakas si Yumi. Nang malaman niyang nagbibiro lang si Yumi, nakahinga ng maluwag si Bobby. Pagkatapos nilang kumain, naghalikan sila ng walang patumangga. Biglang tumunog ang doorbell. Napagtanto ni Yumi na ang kanyang mga magulang ang dumating. Ngunit hindi na naniwala si Bobby kay Yumi sa pagkakataong ito. Pero hindi niya inaasahang totoo pala ito. Sabi nga, ang biyenan na babae, habang tumitingin sa kanyang manugang na lalaki, lalong natutuwa. Ngunit ang biyenan na lalaki, syempre, ay kabaliktaran. Kanina lang ay dumaan ang kanyang tatay para bigyan siya ng seafood. Gusto niya siyang sorpresahin. Ngunit hindi niya inaasahang mahuhuli niya sa akto ang kanyang anak na babae at ang boyfriend nito. Natigilan siya. Ang aking puting repolyo ay kinain ng baboy. Hindi niya mapigilang paalalahanan ang sarili na maging kalmado. Isa siyang sibilisadong ama. Ngunit nang makipagkamay siya kay Bobby, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay nito. Kailangan niyang ipaalam sa lalaki ang kanyang hangganan. Buti na lang at dumating ang nanay ni Yumi para iligtas si Bobby. Kung hindi ay baka nabali ang kamay nito. Sa isang tingin pa lang, nagustuhan na agad ng nanay ni Yumi si Bobby. Siya mismo ang nag-imbita kay Bobby na maghapunan, habang ang tatay naman nito ay patuloy na naghahanap ng mali sa kanya. Pagka-uwi nila, hindi na makatiis ang kanyang nanay at tinanong na nito ang background ni Bobby. Sa kilos pa lang nito, mukhang galing sa mayaman na pamilya. Pero hindi gaanong naniwala si Yumi hanggang sa narinig niya si Bobby na nagsabi sa telepono na ayaw niyang maging tagapagmana. Nagsimulang mataranta si Yumi. Naalala niya ang litrato ni Bobby at ng kanyang ama na nakita niya noon. Tama nga, mukha siyang anak ng mayaman. Hindi na mapigilan ni Yumi ang pag-iisip. Upang malaman kung talagang anak siya ng mayaman, nagpasya siyang gumamit ng yogurt test. Ang mga mayayaman ay hindi didilaan ang takip ng yogurt. Kinain ni Yumi ang yogurt nang walang nasasayang, samantalang walang pag-aalinlangang itinapon ni Bobby ang takip sa basurahan. Talaga bang anak siya ng mayaman? Sinabi ni Bobby na nagugutom pa siya, aya't lumabas siya para bumili ng pagkain. Samantala, tulala namang nakaupo si Yumi. Naisip niya na napakalaki ng agwat sa pagitan nila ni Bobby. Labis itong ikinalungkot ni Yumi. Sa mismong sandaling iyon, bumalik si Bobby na may dalang donuts, ngunit wala siyang ganang kumain. Sinabi ni Bobby na tingnan niya ang pangalan ng bakery. Doon niya lang napagtanto na si Bobby ang tagapagmana ng donut shop. Nakaramdam si Yumi ng kaligayahan na hindi pa niya nararanasan. Ang pag-ibig na inaasam niya ay simple lang pala. Lumipas ang mga araw, patuloy na nabigo si Yumi sa mga kompetisyon habang na-promote at inilipat naman si Bobby sa Jeju Island. Labis na natakot si Yumi. Natatakot siya na lumaki ang agwat sa pagitan nilang dalawa, kaya't naghanap siya ng part-time na trabaho. Pagkatapos ma-reject ang kanyang mga manuskrito ng maraming beses, labis siyang nadismaya. Siguro raw ay wala talaga siyang talento sa pagsusulat. Upang hindi mag-alala si Bobby, nagkunwari siyang masaya. Upang gumaan ang kanyang pakiramdam, pumunta siya sa Jeju para hanapin si Bobby. Ngunit nang magkita sila, napansin ni Bobby na hindi siya tunay na masaya, kaya't inalo siya nito. Sa pagka-emosyonal ni Yumi, namula ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, malungkot siya at pagod, ngunit ito ang desisyon na ginawa niya. Sa mismong sandaling ito, nakatanggap si Yumi ng mensahe mula sa isang publisher. Dahil sa pagiging malikhain ng kanyang ideya, nagpa siya silang i-publish ang kanyang libro. Napakagandang sorpresa ng kaligayahan. Masayang niyakap ni Yumi si Bobby. Nang gabing iyon, pumunta sila sa dalampasigan para magpalami. Ang mga paputok sa malayo ay nagsilbing saksi sa kaligayahan nilang dalawa. Lihim na inilagay ni Bobby ang kamay ni Yumi sa kanyang bulsa. Nang ilabas niya ang kanyang kamay, may singsing na sa kanyang ring finger. Ngayon pala ang kanilang first anniversary. Ikinalugod ni Yumi ang sorpresa na ito. Naisip niyang sana ay maging masaya sila ni Bobby nang ganoon na lang palagi. Ngunit dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Ilang araw bago iyon, nakita niya ang isang babae na bumaba mula sa sasakyan ni Bobby. Siguro ay dahil sa sixth sense ng mga babae, naramdaman niya ang panganib. Naalala niya ang sinabi ni Bobby sa kanya na may bagong intern sa kanilang kumpanya na nakatira
tumira sa parehong building niya. Dahil walang sasakyan ang babae, inalok niya itong isabay papunta sa trabaho. Ngunit hindi niya inaasahan na ang intern na binanggit ni Bobby ay ganoon kaganda at ka-cute. Sa tuwing naiisip niya na may ganoong kagandang babae na kasama si Bobby, hindi niya maiwasang makaramdam ng selos. At ang pakiramdam na ito ay nagbalik nang makita niya. Nang makita niyang masayang nag-uusap sila, lalo itong nagpalaki sa inggit sa kanyang puso. Hindi niya mapigilan ang selos, kaya't lakas loob siyang inanyayahan si Dayun na sumama sa kanila para mag-barbecue. Gusto na sanang umalis ni Dayun, ngunit ang taang si Bobby ay nagsalita, kaya't nanatili ito. Habang wala si Bobby, nag-usap ang dalawa. Nagningning ang mga mata ni Dayun nang banggitin niya si Bobby at pinuri pa nito ang pagiging nakakatawa niya. Lalo pang lumakas ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan sa puso ni Yumi. Nang mamili si Bobby sa grocery, nagkataon din niyang nakita si Dayun na mag-isang umuwi. Sa kabaitan, pinahiram niya ito ng kanyang jacket. At nang maghintay si Yumi kay Bobby sa bahay, nagkataon din niyang nakita si Dayun na suot ang jacket ni Bobby. Talagang nagsiselos siya, kahit hinala ni Yumi na si Bobby, na mabuting loob lang siyang nagpahiram ng jacket. Ngunit hindi pa rin mapakali ang kanyang puso. At tama nga ang mga alalahanin ni Yumi. Sa unang araw pa lang ni Bobby sa Jeju, na love at first sight na si Dayun sa kanya. Mula noon, palihim niya na itong tinitingnan. Ang pagiging masipag ni Bobby sa trabaho ay napakagwapo sa paningin niya. Nang malaman niyang nakatira sila sa iisang lugar, kusa na siyang bumati. Ngunit wala namang partikular na impresyon si Bobby sa kanya. Nang malaman niyang magkatrabaho sila, mabait siyang inalok na isabay si Dayun. Tuwang-tuwa si Dayun, ngunit mabilis din siyang nadismaya nang malaman niyang may nobya na si Bobby. Mukhang masaya naman sila, kaya't nagpasya siyang itago na lang ang kanyang nararamdaman sa kanyang puso. Samantala, si Yumi pagka-uwi, matagumpay din siyang nakipagkasundo sa publisher sa Seoul. Sa tuwing malungkot siya o may problema sa trabaho, bibigyan siya ni Bobby ng mga pastry at maliliit na sorpresa. Upang makalimutan si Bobby, nagdesisyon si Dayun na mag-resign at magtrabaho sa ibang lugar. Sa araw ng kanyang pamamaalam, hindi na niya napigilan ang sarili at sinabi ang nararamdaman niya. Sa totoo lang, alam ni Bobby ang ibig sabihin ni Dayun, ngunit nagpanggap siyang walang alam. Akala niya ay sapat na ang tibay ng relasyon nila ni Yumi. Ngunit sa araw na umalis si Dayun, bahagyang gumalaw ang kanyang puso. Mabilis na dumating ang Pasko. Nagpasya si Yumi na pumunta sa Jeju para makasama si Bobby sa Pasko. Ngunit pagdating niya, nakita niyang nakikipag-usap siya sa isang. Habang pinapakita ang kwarto sa isang bisita, nalaman ni Yumi na lumipat na si Bobby. Ipinaliwanag ni Bobby na masyado siyang malayo sa trabaho, kaya gusto niyang lumipat ng tirahan. Naramdaman ni Yumi na may kakaiba dahil sinabi ni Bobby noon na masarap magmaneho sa tabi ng dagat. Ngunit iginalang niya ang desisyon ni Bobby. Upang bigyan si Bobby ng sorpresa, umuwi si Yumi at inayos ng maganda ang bahay at bumili pa ng cake. Ngunit pag uwi niya, nakita niya si Iyon na nakatayo sa harap ng bahay ni Bobby. Matapos malaman na umamin si Iyon ng damdamin kay Bobby, namula ang mata ni Yumi. Sa wakas, dumating na sa katapusan ang pag-ibigan na ito. Pag uwi ni Bobby na may dalang sariwang bulaklak, natuklasan niyang wala si Yumi sa bahay. Hindi niya rin sinasagot ang mga tawag niya. Dali-dali siyang nagmaneho at hinanap siya kung saan-saan. Sa wakas ay nakita niya si Yumi sa isang coffee shop. Diretsahang tinanong ni Yumi si Bobby kung bakit siya lumipat. Mula sa katahimikan ni Bobby, nakuha ni Yumi ang sagot. Nasaktan siya at namula ang kanyang mga mata. Maliwanag na mahal nila ang isa't isa at ipinagdiwang pa ang kanilang anibersaryo ng isang taon. Araw-araw, sinasabi nila sa isa't isa ang tungkol sa kanilang buhay. Ang mga alaala ay bumalik kay Yumi. Sinabi niya ang mga salitang maghiwalay na tayo. Dahil sa kawalan ng determinasyon, nawala ni Bobby si Yumi. Pagkababa ng salamin ng kotse, nagulat si Guguong. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang girlfriend na hiniwalayan niya pagkatapos ng 2 taon. Nang makita si Yumi, ang babala sa kanyang puso ay umugo. Dahil hindi niya talaga siya makalimutan. Hindi nagtagal bago nito, nalaman ni Guguong na si Yumi ay naging isang author. Sinadya niyang ipakita ang isang walang pakialam na mukha sa harap ng kanyang kaibigan. Ang resulta, sa isang iglap ay nakita siyang bumili ng libro. Binili niya ang lahat ng kopya ng libro sa mga tindahan. Pagdating ni Yumi sa tindahan upang obserbahan ang reaksyon ng mga mambabasa, nalaman niyang wala nang natira sa istante ng kanyang libro. Naligaya siya at nag-alala. 2 taon na ang nakalipas, nabigo si Guguong sa kanyang negosyo at nagsara ang kanyang kumpanya. Nagkaroon siya ng utang. Upang hindi madamay si Yumi, itinago niya ang katotohanan at sinabi na maghiwalay na sila. Ngayon, nagtagumpay siya at naging may-ari ng isang kumpanya. Nang makita niya muli si Yumi, nagpakita siya ng sobrang kasiglahan. Upang malaman ni Yumi kung gaano siya nagtagumpay ngayon, sinadya niyang ipakita ang kanyang mamahaling relo. Nagkunwari rin siyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang marangyang kotse. Hindi mapigilan ni Yumi ang pagtawa. Si Guguong ay tulad pa rin ng dati, parang bata at kaibig-ibig. Nalaman na ni Yumi na matagumpay na ngayon si Guguong. Nakita niya siya sa isang magazine. Nalaman din niya na sikat ang bagong laro na nilabas niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, masaya si Yumi para kay Guguong. Nang magpaalam kay Yumi, naging magulo ang nararamdaman ni Guguong. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis ang tibok. Gusto pa rin niya si Yumi, ngunit sinasabi sa kanya ng kanyang katinuan na kailangan niyang pigilan ang sarili dahil masaya na ngayon si Yumi. Noong Pasko, 1 taon na ang nakalipas, gusto niyang balikan si Yumi, ngunit sinabi ni Yumi na mayroon na siyang boyfriend. Hindi sumuko si Guguong at gusto niyang malaman kung sino iyon. Kaya tiningnan niya ang social media account ni Yumi at nalaman na si Bobby pala iyon.
Mula noon, nagpa siyang hindi naguguluhin ang buhay ni Yumi. Gumugol siya ng kalahating taon upang kumbinsihin ang sarili na kalimutan si Yumi. Hindi siya maaaring mabigo dahil lamang sa isang pagkakataon na nakita niya si Yumi. Nagpa siya si Guguong na gamitin ang trabaho upang ilihis ang kanyang atensyon. Ang unang bagay na ginawa niya ay palitan ang illustrator na kakilala rin ni Yumi. Ngunit hindi sinasadyang narinig niya ang illustrator na nagsasabi na nakipaghiwalay si Yumi sa kanyang boyfriend ilang buwan na ang nakakaraan. Nang marinig na single si Yumi, agad na gumaling ang mga lamat sa puso ni Guguong. Ngayon, iisa na lang ang nasa isip niya at iyon ay ang balikan si Yumi. Gumawa siya ng maraming account para mag-iwan ng mga papuri sa bagong nobela ni Yumi. Lumulutang sa tuwa si Yumi sa mga papuri. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan na nagsasabing bumalik na si Bobby mula sa Jeju Island. Dahil magkasama sila sa parehong apartment complex, natatakot ang kaibigan niya na hindi sinasadyang mag-cruise ang landas nila ni Bobby, kaya't binalaan niya muna si Yumi. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Yumi na iwasan ang mga lugar kung saan maaaring magpakita si Bobby. Hindi na siya nagpunta sa paborito niyang panaderya. Nagpunta rin siya sa mas malalayong grocery store para mamili. Hanggang isang araw, nagpunta siya para bumili ng kape. Ngunit ang cave na ito ay madalas ding puntahan ni Bobby. Nagkaroon ng matinding laban sa isip si Yumi. Ngayon, wala siyang makeup at nakasuot ng simpleng damit. Ngunit pagkatapos niyang tumalikod, naisip niya na, hindi siguro ako ganoon kamalas. Araw pa naman ngayon ng trabaho. Pagkatapos isipin iyon, kalmadong pumasok si Yumi sa cave. Ngunit habang naghihintay ng kanyang inumin, may narinig siyang pamilyar na boses. Hindi naglakas loob si Yumi na lumingon. Sa pagkakataong ito, tapos na ang kape niya. Tiwala si Yumi na bumati kay Bobby, ngunit hindi pa rin siya nag-alangan na panatilihin ang kanyang distansya. Sa huli, binati niya ito at umalis. Sa pagkakataong ito, hinabol siya ni Bobby at tinawag ang kanyang pangalan. Prangka at matapang niyang sinabi kung gaano siya na-miss. Ang mga masayang araw na iyon ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Matapos makipaghiwalay kay Yumi, ang kanyang mundo ay tila naging malungkot at kulay abo. Sinubukan niya rin siyang balikan, ngunit huli na. Pagkatapos nito, nang makita muli ni Bobby si Iyon, napakalamig din ng kanyang saloobin. Pagkatapos ng mga araw na wala si Yumi, sa wakas ay bumalik din siya sa kabisera. Palihim na sinusundan ni Bobby ang mga gawa ni Yumi. Dahil ayaw niya siyang abalahin, iniiwasan niya ang mga lugar kung saan maaaring pumunta si Yumi. Ngunit sa kanyang puso, umaasa siyang makikita niya si Yumi dahil naisip na niyang mabuti ang mga sasabihin niya. Nang makita ang matamlay na mukha ni Bobby, natinag ang matitibay na cells ni Yumi. Ilang beses na niyang naisip kung paano niya haharapin ang muli nilang pagkikita. Niyakap ni Bobby si Yumi at bumuhos ang luha ni Yumi. Sumumpa si Bobby na hinding-hindi na niya muling pasasayahin si Yumi. Ngunit ang pagdikit ng basag na salamin ay isang napakahirap na bagay. Sa pag-ibig, ang realidad ay laging iba sa inaasahan. Si Yumi ay tulad pa rin ng dati, maganda ang makeup at nakikipag-date kay Bobby. Ngunit tila wala na ang pakiramdam ng pag-asa. Kahit na magkahawak ang kanilang mga kamay, wala na ang kilig. Tinitingnan niya si Bobby na nakaupo sa harap niya at ang kanyang puso ay laging nararamdaman na may awkwardness. Ngayong araw, bago umalis ng bahay, kinuha ni Yumi ang anniversary ring ng kanilang pag-ibigan. Nag-isip siya ng matagal at sa huli ay ibinalik ito sa kahon. Nag-schedule si Yumi ng isang meeting sa Illustrator. Pagkaalis niya, hindi sinasadya niyang nakita si Guguong. Hindi na kailangang isipin pa, tiyak na ang kaibigan na Illustrator ang nagplano nito. Si Yumi ay walang ibang pagpipilian kundi ang tulungan silang tapusin ang palabas. Gusto niyang maging malinaw kay Guguong, kaya pumunta sila sa isang coffee shop. Walang alam si Guguong at inosenteng inanyayahan si Yumi na mag-dinner. Ngunit nang marinig niyang bumalik na si Yumi kay Bobby, nataranta si Guguong. Hindi siya makapaniwala sa katotohanan. Ngunit sa huli ay wala siyang nagawa kundi ang bigyan siya ng malungkot na pagbati. Kahit na masama ang pakiramdam ni Guguong, gusto pa rin niyang ihatid si Yumi sa bahay. Ngunit tumanggi si Yumi upang maiwasan ang pagiging awkward. Ngunit patuloy pa rin si Guguong sa pagbukas ng pinto. Sa huli, nabunggo siya sa kamay ni Yumi at natumba sa lupa. Tinawagan ni Yumi si Bobby upang ipagpaliban ang kanilang date. Dahil nabalian ang kanyang kaibigan at kailangan nitong pumunta sa ospital. Nang malaman ni Bobby na si Guguong ang kaibigan na iyon, mas naramdaman niya ang panganib kaysa kailanman. Kahit na ipinaliwanag ni Yumi na nagkita sila para sa trabaho, nag-aalala pa rin siya. Ayaw ni Guguong na masira ang date ni Yumi. Natatakot si Guguong na baka magkamali ang pagkaunawa ng boyfriend ni Yumi, kaya't pinayuhan niya itong umuwi. Ngunit nang aalis na siya, napansin niya na napunit ang damit ni Guguong dahil sa kanyang pagkahulog. Naalala niya ang una nilang pagkikita. Dali-daling dinala ni Guguong sa ospital si Yumi na nawala ng malay. Maingat din siyang nagdala ng malinis na damit para sa kanya. Hindi niya kinaya na hayaang umuwi si Guguong ng ganoon, kaya't bumili siya ng bagong damit para sa kanya. Pagkaalis niya sa ospital, nalaman niyang nakalimutan niya ang kanyang telepono. Hinabol siya ni Guguong upang isauli ito. Ang resulta, nagkita sila ni Bobby sa lobby. Sa gayon, nagkita ang magkaribal. Nang malaman ni Bobby na nakalimutan ni Yumi ang kanyang telepono, agad siyang tumalikod upang kunin ito. Sa sandaling ito, nagsimulang magalit si Guguong para kay Yumi. Sinabi niya na si Yumi ay hindi madaling matitinag na tao. Hindi si Bobby ay tanga, naintindihan niya ang gustong sabihin ni Guguong. Ang dalawa ay napuno ng tensyon. Hindi rin pahuhuli si Bobby, kaya't matindi ang kanyang sagot na ikinagulat ni Guguong. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng libo-libong palaso. Nawala siya sa laban, ngunit kung talo siya sa pag-ibig, pwede siyang makipag-usap sa larangan ng karera. Siya ay isang isifi ng isang kumpanya, kaya't hindi siya mas mababa kaysa sa isang simpleng team leader. Sa pagkakataong ito, naibalik ni Guguong ang kanyang dangal. Nanigas ang mukha ni Bobby, sumiklab ang isang walang usok na digmaan. Sa sandaling ito, nakarating si Yumi.
dahil nakalimutan niya ang kanyang telepono, hindi siya nakabili ng damit. Nang marinig iyon ni Bobby, balak niyang ibigay ang kanyang jacket kay Guuong. Pero sino ba naman ang magsasama sa pagsuot ng jacket ng kanyang karibal? Nagsimula na ang pangalawang pagtatalo. Gusto silang pigilan ni Yumi at sinabi kay Guuong na tumigil na sa pagsasalita. Pinanood ni Guuong ang pag-alis ni Yumi at Bobby at nalungkot siya. Bumalik si Yumi sa kanyang ex-boyfriend. Sinadya niyang isuot ang anniversary ring sa kanilang date, ngunit nagulat siya nang malaman na tinanggal ni Bobby ang kanyang singsing. Hindi nagtagal bago nito, lagi niyang nakikita na suot ni Bobby ang kanilang magkasintahan na singsing. Hindi mo kailangang maramdaman ang pressure. Kapag gusto mong suotin mo na lang, sabi ni Bobby. Nagpapasalamat si Yumi sa pag-unawa ni Bobby. Kaya't sa date na ito, sinadya niyang isuot ang singsing. Nais niyang makita si Bobby sa isang ganap na bagong estado. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay isa siyang tanga. Naging awkward ang dati matamis na atmosphere. Agad na binago ni Yumi ang topic. Pagkatapos ng 2 linggo, birthday na ni Bobby. Nagplano siyang mag-camping kasama si Bobby sa parke. Ngunit sinabi ni Bobby na maglalakbay siya para sa trabaho sa susunod na linggo. Dismayado si Yumi. Matapos magkabalikan, mayroong invisible na distansya sa pagitan nila na nagdaragdag ng awkwardness at pagkawalang kilig. Hinatid ni Bobby si Yumi sa bahay at tinulungan siyang ilipat ang kanyang mga gamit sa pintuan. Kung dati, tiyak na sasabihin ni Yumi kay Bobby na pumasok muna sa loob. Ngunit ngayon ay wala siyang lakas ng loob na sabihin iyon. Nang mawala na si Bobby sa paningin, tinanong niya ang sarili kung tama ba talaga ang kanyang desisyon. Pag-uwi niya, tinanggal niya pa rin ang singsing. Narito ang puso niya na isinara ang sarili nang umalis si Bobby para sa business trip. Nag-set si Yumi ng alarm para ihatid siya, pero paggising niya ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Bobby na nagsasabing umalis na siya papuntang airport nang mas maaga dahil ayaw niyang maistorbo si Yumi. Tinawagan ni Yumi si Bobby pero walang sumasagot. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Yumi ng isang hindi maipaliwanag na pagkabigo. Bawat minuto ay chine-check niya kung nag-reply na si Bobby sa kanyang text. Sa huli, nang gabi na, nag-message si Bobby na ligtas siya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ay natulog na ulit siya. Isang araw, sa wakas ay nakausap niya si Bobby sa telepono, pero pagkatapos ng ilang salita ay binabanan niya. Sa mga sumunod na araw, lalong dumalang ang kanilang mga text at lumiit pa ang mga salita. Hindi man lang sila nagka-picture. Nagsimulang mag-overthink si Yumi, baka nagsisisi na si Bobby na nagkabalikan sila. Gayunpaman, naghanda pa rin si Yumi ng birthday cake para kay Bobby at tinawagan siya sa video call para i-surprise. Pero pagkatapos niyang maghintay ng matagal, hindi pa rin sinasagot ni Bobby ang tawag. Nag-text si Bobby na nasa isang social gathering siya, kaya nag-text na lang si Yumi ng happy birthday. Ang maikling reply na isalamat ay nagpabigo kay Yumi, kaya naisip niyang mag-relax. Pero nang tumatawid siya sa kalsada, nakita niya si Bobby na matagal na niyang inaasam na makita na nakasakay sa isang taxi. Akala niya ay namamalikmata lang siya. Bakit nasa Amerika si Bobby para sa isang business trip pero nandito siya? Nang makaalis ang taxi, nagising si Yumi. Nagpatawag siya ng isa pang taxi para sundan ito. Gusto niyang malaman kung bakit nagsinungaling si Bobby. Nagbago na ba talaga siya? Dumating si Yumi sa tapat ng bahay ni Bobby, pero bigla siyang nag-alinlangan. Kung kasama nga ni Bobby ang ibang tao, paano niya ito haharapin? Pero hindi na nag-isip pa si Yumi, gusto lang niyang malaman ang katotohanan. Nang makita ni Bobby si Yumi, nataranta siya. Tinanong ni Yumi kung bakit siya nagsinungaling. Dahan-dahang lumapit si Bobby kay Yumi. Dito niya nalaman ang katotohanan. Pala, na-aksidente si Bobby habang nasa business trip. Nagsinungaling siya dahil ayaw niyang mag-alala si Yumi. Buong linggo siyang nasa ospital. Nang malaman ni Yumi ang katotohanan, nalungkot at nagalit siya. Bakit niya nagawang itago ang isang ganoon kalaking bagay sa kanya? Hindi maintindihan ni Yumi ang ginawa ni Bobby. Sa totoo lang, gusto rin naman ni Bobby na sabihin sa kanya, pero hindi niya alam kung bakit hindi niya ito masabi. Sa sandaling iyon, umiyak silang dalawa ng sabay. Hinawakan ni Bobby ang kamay niya at niyakap siya ng mahigpit. Ipinahayag niya ang lahat ng kanyang pagkamis at pagmamahal. Inalok ni Bobby ng kasal si Yumi. Nagulat si Yumi sa biglaang proposal na ito. Pagkatapos ng maraming araw, naaalala pa rin ni Yumi ang proposal ni Bobby at hindi niya mapigilang ngumiti. Kumuha siya ng litrato at in-upload ito sa social media. Samantala, ang artist na walang kaalam-alam sa nangyayari ay gusto pa ring iset up si Yumi kay Buong hanggat hindi pa ikinakasal si Yumi. Mayroon pa siyang pag-asa. Ngunit sa sumunod na segundo, nasampal siya ng katotohanan. Nabalitaan niyang ikakasal na raw si Yumi. Nang marinig ito ni Buong, bumagsak ang kanyang puso. Mula nang magkausap ng masinsinan sina Yumi at Bobby, bumalik sila sa isang mainit na relasyon. Isinama pa ni Bobby si Yumi upang ipakilala sa kanyang ama. Sa unang pagkikita ng magiging manugang sa kanyang biyenan, hindi alam ni Yumi ang gagawin sa sobrang kaba. Hindi madaldal ang ama ni Bobby, kaya natakot ang sensitibong si Yumi na baka hindi siya gusto nito. Ngunit nang makita niya si Yum na naubos ang isang platong donuts, nagustuhan niya talaga ang dalaga. Bago siya umalis, binigyan niya si Yumi ng isang tumpok ng pera. Marahil dahil sa biglaang kaligayahan, labis na natuwa si Yumi nang makuha ang pagsang-ayon ng mga matatanda. Isang araw, inischedule ni na Yumi at Bobby ang manood ng pelikula, pero bigla siyang nilagnat. Mag-isa si Yumi na pumunta sa klinik para magpakonsulta. Sakto namang nakatanggap siya ng mensahe mula kay Woo. Nag-usap sila na parang normal na
na magkaibigan at pinag-usapan ang kani-kanilang buhay. Sinubukan ni Buong na maglakas loob na batiin siya at labis na natuwa si Yumi. Ngunit si Buong naman ay labis na nasaktan. Ayaw niyang magpakasal sina Yumi at Bobby, ngunit wala na siyang karapatan na pigilan ito. Bagamat ayaw niya, pinili pa rin ni Buong na sumuko. Pag-uwi niya, mataas pa rin ang lagnat niya. Hindi siya iniwan ni Bobby at inalagaan siya. Nagluto pa siya ng lugaw para kay Yumi. Masasabing si Bobby ay ang perpektong kabilang panig niya. Naririnig niya ang mga ingay ni Bobby na abala sa kusina. Humiga si Yumi sa kama, kalmado at masaya, ngunit ang kaligayahang ito ay mabilis na naglaho dahil sa isang tawag. Natuklasan ni Yumi na tumatawag pa rin kay Bobby ang babaeng umamin sa kanya noon. Parang nawasak ang puso ni Yumi, ngunit nagpanggap siyang walang nangyari. Habang papalabas si Bobby, kalmado si Yumi. Nagdesisyon na siyang makipaghiwalay kay Bobby. Tinanggal ni Yumi ang kanilang matching ring. Sa pagkakataong ito, gusto na talaga niyang magpaalam kay Bobby. Sa huli, sinabi niya ang tungkol sa paghihiwalay. Tila alam na ni Bobby ang mangyayari at kalmado niya itong tinanggap. Hanggang sa huli nilang paghihiwalay, suot pa rin ni Yumi ang singsing, habang si Bobby naman ay tinanggal na ang kanya. Ang dalawang taong relasyon ay sa wakas ay natapos na. Pagbaba ni Buong sa eroplano, nakatanggap siya ng imbitasyon sa kasal mula sa kanyang ex-girlfriend. Parang may pumipigil sa kanyang dibdib. Nang maisip niyang si Bobby ang groom, ayaw na niyang buksan ang imbitasyon. Habang dumadaan siya sa lugar ni Yumi, bigla siyang naisipang maglakad-lakad. Ang panahong nanirahan siya rito ay ang pinakamahirap pero pinakamasaya sa kanyang buhay. Noong panahong iyon, palaging naghihintay si Yumi sa bintana para sa kanya pagkatapos ng trabaho. Biglang nakita ni Buong ang mga manggagawa na naglilipat ng sofa sa bahay ni Yumi. Lumipat na ba siya sa bahay ni Bobby? O lumipat sila sa kanilang bagong bahay? Sa isiping ito, magkasabay na umiyak ang kanyang mga cells. Mag-isa siyang pumasok sa bahay ni Yumi. Tumingin si Buong sa lahat ng pamilyar na bagay sa paligid. Binalikan niya ang matatamis na alaala. Ngunit ngayon, ikakasal na si Yumi sa iba. Namula ang mga mata ni Buong. Nang umalis siya, nakita siya ni Yumi. Nang makita niya si Yumi, tila nagliwanag ang kanyang mga mata. Tinanong ni Yumi si Buong kung natanggap na ba niya ang imbitasyon. Tumango lang si Buong ng tahimik. Nag-usat sila ng kaunti at nagpaalam. Bago umalis, hindi napigilan ni Buong na sabihing maghihintay siya sa araw na suot na ni Yumi ang kanyang wedding dress. Naguluhan si Yumi nang marinig ito. Naramdaman ni Buong na may mali, kaya agad niyang binuksan ang imbitasyon na hindi niya binuksan kanina. Sa huli, nagulat siya. Pala, ito ay imbitasyon sa kasal ng katrabaho ni Yumi. Agad na pinabalik ni Buong ang taxi at nagtanong, at doon niya nalaman na bumili ng bagong bahay si Yumi at lumilipat siya. Hindi niya alam na naghiwalay na sila ni Bobby. Nang malaman niya ang balita, bumalik ang pag-asa sa kanyang puso at gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ng kanilang hiwalayan, ibinuhos ni Yumi ang kanyang buong lakas sa pagsusulat. Mabilis niyang natapos ang kanyang kwento. Ngunit, isang araw bago ang kasal ng kanyang kasamahan, nawala niya ang kanyang tablet na naglalaman ng ending ng kanyang kwento. Ginalugad ni Yumi ang buong bahay pero hindi niya pa rin makita ang tablet. Nagpasya si Yumi na pumunta muna sa kasal at haharapin na lang ang problema mamaya. Samantala, tapos na si Bobby sa pag-iimpak. Lilipat na siya sa Singapore para sa trabaho at ngayon ang araw ng kanyang pag-alis. Habang papunta siya sa airport, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang cave na nagsasabing naiwan daw ng girlfriend niya ang kanyang tablet. Agad na kinuha ni Bobby ang tablet para kay Yumi. Nais niya itong personal na ibigay sa kanya, ngunit napakabigat ng traffic. Nag-text na lang siya kay Yumi. Pagkabasa ng mensahe, gumaan ang loob ni Yumi. Para maabutan niya ang kanyang flight, wala nang nagawa si Bobby kundi ilagay ang tablet sa locker ng airport. Habang pinagmamasdan ang masayang mag-asawa sa altar, namumula ang mga mata ni Yumi. Pagkatapos ng kasal, nagmamadali si Yumi papunta sa airport. Nakasalubong niya si Buong sa labas. Nang malaman niyang kukunin niya ang tablet niya, inalok siyang ihatid ni Buong, pero pinili ni Yumi ang sumakay sa taxi. Nang makarating sa airport, binuksan ni Yumi ang locker at nakita niya ang kanyang nawawalang tablet. Magpapasalamat sana siya kay Bobby, pero naisip niyang sigurado namang nakaalis na siya. Kaya nagpasalamat na lang siya sa text. Bigla niyang nakita na agad na nabasa ni Bobby ang text niya. Pala, naantala ang flight niya. Siguro gusto rin ng tadhana na magkita sila ulit. Nag-usap sila na parang matagal na silang magkaibigan. Tinanong ni Yumi kung may bago na siyang girlfriend. Sumagot si Bobby na mayroon siyang kadate. Nag-alangan si Yumi na batiin siya ng kaligayahan. Pero ang totoo, wala namang kadate si Bobby. Hindi pa niya nakikilala ang taong ipinakilala sa kanya ng kanyang katrabaho. Bumalik si Yumi sa kanyang single life at nag-focus sa kanyang career. Kapag nawawalan siya ng ideya, gumagawa siya ng gawaing bahay. Kapag napapagod na, natutulog na siya. Nang matapos niyang ipasa ang kanyang draft, bigla siyang nakatanggap ng bagong tablet. Narinig pala ni Buong na nawala ang tablet ni Yumi, kaya bumili siya ng bago para ibigay sa kanya. Pero hindi ito nagustuhan ni Yumi, kaya pinuntahan niya si Buong para isauli ito. Habang naghihintay, nakita niya sa mesa ni Buong ang isang papel na mailistahan ng maraming account. Pamilyar sa kanya ang mga account na ito. Ito pala ang mga account na laging nagko-comment sa ilalim ng nobelang sinulat ni Yumi. Ang mga nakakaganyong salita na ito ang nagbigay sa kanya ng malaking lakas ng loob. Kasabay nito, dumating si Buong. Napatawa siya nang makita
makita ang pagmamadali ni Woong. Nang gabing iyon, dumalo si Yumi sa isang party sa publishing house. Labis siyang nasiyahan, ngunit hindi siya makatulog pag-uwi. Pinanood ni Yumi ang unang pag-ulan ng Yebe sa labas at nanalangin para sa isang bagong pag-ibig. Ang ating kabataan ay parang isang tasa ng tsaa, kaya't subukan nating pahalagahan ang kung ano ang mayroon tayo, okay? Dito na po nagtatapos ang pelikula. Anong ending ang gusto ninyo? I-comment lang sa ibaba ang inyong mga opinyon. Salamat sa inyong lahat.